kabilang sa mga dahilan kung bakit sobrang importante at sobrang ganda ng mga araw na ito, dito lang natin matatagpuan yung mga pagsasamba. Pwedeng gawin sabay-sabay. Ang sala, ang pag-aayuno, ang bigay ng kawanggawa, ang hajj. Pwede gawin dito sa mga araw na ito. Sa mga ibang araw, wala tayong mahanap na pwede rin gawin ang mga pagsamba na yun na sabay-sabay, maliban sa araw na ito. Ngayon ang Allah subhanahu wa ta'ala, sa sobrang ganda ng mga araw na ito, pati ang mga sahaba, ginagamit nila itong mga araw na ito, hindi nila sinasayang. Kapag meron sinasabi ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila na itong araw ito, mataas ang kanyang antas. Ang gantimpala na gagawin mo dyan sa araw na yan, napakalaki. Ang makukuha mong gantimpala, hindi sila nagsasayang ng oras. Ang ginagawa ng mga sahaba, nagpupursigi sila sa pagsasamba ng napakatinding pagpursigi. At yung mga ibang sahaba, pupunta sila sa mga palengke at sumisigaw sila ng takbir para ipaalala sa mga tao. Huwag nilang kalimutan ang mga oras na ito. Ang isang tao kapag nabibisi siya, wawala na sa kanyang isip na kailangan niya maalala ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga araw na ito, huwag natin sayangin. Mag-aral ka, magtrabaho ka, pero huwag mong kalimutan banggitin ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ano ba ang pwede natin gawin sa mga araw na ito? Magsala, mag-fasting, magbigay ng kawanggawa, ang hajj. Baka hindi pa natin kaya ngayon. Inshallah ta'ala, kakayanin natin sa mga susunod na taon. Magpursige tayo sa 10 araw na ito. Bakit? Kasi kapag nawala ito, susunod na taon pa, babalik. Ngayon, sino dito ang sigurado na aabot tayo sa sunod na taon? Ilang mga kabataan, pumanaw na sila. Paano natin masisigurado? Aabot tayo sa sunod na taon.